1 Corinthians 13, verse 13. 13? About love. Nakikita niyo sa akin yung love. Kasi masayahin. Okay. Verse 1 Corinthians 13, verse 13. 13. May una po akong tanong sa inyo. Sino ba sa inyo ang di nakaranas may love? Sino? O kaya meron ba sa inyo ang kunwaring nagmamahal? Kunwari. Para lang gumanti. Hindi ba mayroon po yun? Oo. Para yung pa butas or may bigantihan lang yung ex-boyfriend, ex-wife. Okay. Babasahin ko po yung 13, verse 13. May tatlong bagay na namamalagi magpakailanman. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig sa tatlong ito ay ang pinakadakila sa lahat. Ayon sa verse na ito, nakikita na po natin na about love talaga ang tinatapik niya dito. So, babasahin ko po yung, kung mababasa niyo po lahat yon sa verse 13, chapter 13, pero hindi ko na po babasahin lahat, yung mga ano lang po, by topics lang po yung ano po. According to Corinthians 13, verse 4 to 7, ang pag-ibig ay matiisin at mabait, at hindi marunong mainggit, mahambog o magmataas, hindi magaspang ang ugali, at hindi makasarili. Hindi ito marunong mayamot o magtanim ng galit. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasalanan, kundi nagagalak sa katotohanan. Lahat ng nasasaklaw nito ay lahat paniniwalaan, lahat ay pananaligan, at lahat ay tinitiis. Ang sarap palang magmahal. Bakit hindi mo pa ba naramdaman? Puro po maganda yun. Hindi, ano, parang iniintay mo lang po yung mga, yung tunay na pagmamahal ba, yung walang galit sa puso, ganyan sigas. Kaya pinagpapala po tayo dahil mahal po natin ang Panginoon. Mahal tayo na Panginoon. So according to verse 4, makikita mo na lahat kung andun na po yung sample. Si Lord ay matiisin. Si Lord ay binigay niya ang kanyang buhay para ma-salvation pagkaba ang lahat ng anak niya. Sino ba ang anak ni Lord dito? Amen! Amen! Nakarelate kayo. So, anak ko ba ang Lord? Amen. Kinuha niya talaga yung attention. So, according to Luke naman po, i-ano ko lang po muna yung mga verse, tapos mamaya mag-reveal ng definition. According to Luke 22, verse 24 to 30, at nagkaroon din sila ng pagtatalo sa kung sino sa kanila ang dakila sa lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus, sa mundong ito namamanginoon ang hari at malaking tao sa ilang mga sakop, at tinawag pa sila taga-pagpala.
Subalit hindi gayon sa inyo, ang mas mataas ay dapat na maging mas mababa. Di ba si Lord ang pinakamataas sa ating lahat, pero nagpakubaba siya dahil sa atin. Amen. Amen. Sino mag-amen? Amen! Uy, galing! Anak ko yan. Sapagkat sino ba ngunit ako, sabi ni Lord, sapagkat sino ba ang mas mataas, ang pinaglilingkuran o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakaupo sa mesa ay pinaglilingkuran? Yung mga office manager. Ngunit ako'y kasama bilang isang naglilingkod. Si God yun. Kasama natin, tayong mga anak niya ay kasama natin pala si Jesus na naglilingkod sa mga kapatid natin hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen! Kayo ang mga nakasama ko sa pagsubok ng aking dinaanan, naglaan ng isang kaharian para sa inyo, gaya ng ginawa ng Ama sa akin. Si Jesus po yung nagsasalita. Ang Ama, ang Godfather ay nagbigay daan sa atin na kasama si Jesus para pumunta sa kaharian ni Godfather. Amen. Upang makasalo ko kayo sa aking kaharian, maupo kayo sa trono at pamumunuan ninyo ang 12 angkan ng Israel. 12 disciples in Israel. So we are how many? More than 12. 14. So, 14. Hindi po minus 2. More than. Mag-multiply tayo ng multiply. Hindi po tayo magbabawas, kundi mag-multiply tayo. Yan po ang gawin natin dito sa ating itinayo ng Panginoon. Ito ang Veda Nueva. Ayon po sa Roma 5, verse 5. Verse 5. At hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat iniligay sa atin ng puso ang pag-ibig ng Diyos. Hindi pa po tayo nailuluwal sa ating sinupunan ng ating mga magulang. Andyan na po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen! Yes, Pastora. Yes, Pastora. Dahil po sa pag-ibig na ito, sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, ibinigay niya ang Espiritu Santo. Espiritu Santo. Mas maganda po kasi yung medyo nabibitin pero masaya. Kaya po pagmamahal ang naitapik ko dito dahil in love po ako. Hindi po in love sa tao, pero in love po ako kay Jesus. Amen! Balik na po tayo. Ayon sa Roma 3 naman, verse 5, ayon sa Roma 5 verse 3, at kahit na tayo'y naghihirap, masaya pa rin tayo, hindi ba? Amen! Dahilan lang ang kahirapan ay nagtuturo sa atin ng magiging matiisin. Hallelujah! Hindi ba nagpakahirap?